Nakakaloka yung si Meta ha. Hindi ko na maintindihan yan kung ano ba yung basis niya for copyright music violations na yan ha. Kung hindi ko pa chinek yung support inbox ko, hindi ko malalaman, napakarami ko na palang alerts. At hindi rin sila nagbibigay ng notifications dun sa inbox natin. Kung di pa ako maghahalongkat dun sa support inbox, hindi ko malalaman. Paano kung wala pala akong time at marami pang ginagawa? Hindi ko maasikaso yung pagtingin-tingin dun sa support inbox. Ayun, natambakan na pala ako ng alerts. Kaya pala, nung recently lang na check ko yung dashboard ko, not recommendable daw yung profile ko. At nasa highly risk na siya because of dun sa mga alerts. Imagine nyo, 23 alerts. At lahat yon copyright music ang issue. Ano nangyari yun? Samantalang once nag-upload ako ng reels, ang ginagamit kong music is yung galing lang naman din sa kanila. Yung mga suggested music nila. Yung mga gamit nilang mga music. Paano naging copyright yun? So, nakakalito hindi ko na talaga alam. Much better na lang siguro, wag na lang tayo maglagay ng music. Ako nga minsan, hindi na talaga naglalagay. Especially kung hindi talaga kailangan. Maririnig mo lang doon sa video ko yung ingay ng apo ko na sumisigaw, saka yung ingay ng television or ng electric fan. Mas safe pa kung yun na lang gagamitin ko. Kesa gagamit ako ng mga sinasuggest nilang music, at the end of the day, marirestrict ka naman. Magkakaroon ka naman ng alert. At ang masama pa, hindi man lang sila nag-notify. Kung hindi mo pa i-check yung support inbox mo, hindi mo malalaman. So, yun nga, chinek ko yung support inbox ko. Ang daming alert. Tapos, inisa-isa ko yung mga reels ko or yung videos ko. I found out na lahat naman ng audio doon or sounds, suggested sounds na lang or music naman galing sa kanila. So, ayan, ang gagawin ko, isa-isahin ko yon. Napakarami nun. So, wala kang choice kundi i-delete lahat ng video na yon or reels. Paano naman yung views nun, saka yung plays, napakarami na. Sayang naman ang effort natin doon. Isa nakaka-dismaya din tong si Meta Hindi mo na alam kung ano talaga ang basis niya for violations niya or naisipan lang niya or Ay nako. Tingnan nyo guys pakita ko sa inyo yung proof na ganun na karami yung alerts ko. Tapos, ang masama pa, naka-hide yung alerts na yun. Kung hindi mo pa bubutin tingin yung Facebook mo, hindi mo malalaman. Tignan nyo guys pakita ko sa inyo.
So, ayun guys, nakita nyo na. Diba? Natambakan na ako ng mga alerts na yan. So, ang gagawin ko dyan, isa-isahin ko, i-delete lahat. So, sayang talaga yung effort. Nakakapanghinayang. So, wala naman akong choice. So, kung gusto kong maging recommendable uli yung profile ko, kailangan kong linisin yun. So, yun lang guys, no? Parang nakaka-stress lang siya. Imbis na ma-enjoy mo yung paggawa ng reels. Before mo siya i-post, ang dami mo pang iisipin. Isipin mo pa kung tama ba yung music, kung hindi ka maka-copyright, yung sa text, pati sa pictures, kung hindi ka ba ma-original content. Ang dami. Bakit ganun? Parang pinahihirapan naman tayo ni Meta sa katiting na halaga na ibibigay nila kapalit nung paggawa ng reels. May stress ka naman. 'Di ba? So minsan nakaka-discourage pala siya. Imbis na ituloy mo pa yung paggawa, nadi-discourage ka. Pero sige, try natin, pagbigyan natin si Meta. Kung lahat ng yun magawa ko, delete ko lahat ng video. Siguro ang gagawin ko, i-delete ko, tapos i-re-upload ko na lang, i-edit ko na lang yung audio. Para hindi rin naman sayang yung effort na ginawa ko dun sa mga reels na yun. So, yun lang guys. Yun lang yung sentiment ko. Thank you sa mga nanood saka nakinig sa sentiments ko. Thank you. Bye.